Po, ang ating magiting na Congressman Marcoleta napasugod din sa ospital at medyo galit. Inalalayan niya sina BP Sara at pinakita ng suporta BP Sara at Attorney Zulaika. Ito, pakinggan natin ang media interview. Sabi niya walang nilabag na batas yung pagbisita ni BP Sara kay Attorney Zulaika. Ano po ba kayo nakita ng paglabag? Doon sa pagbisita? Pagbisita ni BP Sara kay Attorney Zulaika doon sa house mo? Yung pag-stay niya doon sa opisina ng kanyang kapatid? Wala akong makitang paglabag doon sapagkat kung kami nga, pwedeng matulog sa opisina namin. Ako pwede akong matulog sa opisina ko kung sakaling alanganin na may pagkakataon kasing hindi na ako makauwi kasi masyadong sigido na yung panahon. Doon na lang muna ako sa aking opisina. Ngayon kung halimbawa binisita ng pangalawang Pangulo ang kanyang staff na nakakulong, alam mo, galing Pilipino yun eh. Staff niya yun eh. Kung ako parang sumakit na ilog ko sa nangyari sapagkat itong abogado sinasabi niya lang, nakita ko kasi yung ibang bahagi ng proceeding. Parang ang pinagtuunan nila ng pansin, yung pagsulat niya sa COA na sinasabi niya, dapat kayong magpakadalos-dalos, wag muna na niyo silang bigyan ng dokumento sapagkat hindi pa conclusive yung audit observation memo. Totoo naman yun eh. Hindi po conclusive yun. Appealable, hindi final yun. Contestable po lahat yun. Ngayon, ginagawa lang ang tungkulin niya bilang isang abogada. Yun ang pagkakaintindi niya. Maski ako gagawin ko yun eh. Bakit niyo bibigyan sila? Okay, so napakaganda yung paliwanag ni Congressman Marcoleta. Ginagawa lang ni Attorney Zulaika ang trabaho niya. Kahit si Congressman Marcoleta kung nasa katayuan siya kung siya ang Chief of Staff ng OBP, ganun din ang gagawin. Kasi yung sulat from the OBP to COA is nagre-request lang kung pwede, wag niyo muna silang bigyan na ang Kongreso kasi humihingi ang Kongreso ng mga liquidating documents. Wag niyo muna silang bigyan dahil hindi pa naman final o conclusive yung audit findings. May palugit pa hanggang February 2025 parang OBP mag-submit ng mga kulang na dokumento. So, anong masama doon? Kung final na sana, conclusive na yung findings ng COA, di pwede. Kasuhan nyo sila, hindi pa nga eh. Kaya nga, notice of disallowance. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno, mayroong ganyan. Yung programa nga ni Ted Filon, binanggit niya, napakaraming billions ang notice of disallowances ng DPWH, DA, ang dami. Halos lahat ng ahensya nagkakaroon ng ganyan notice of disallowance. Excuse me. Bakit ang tinatarget lang ang OBP? Grabe. So, klarong-klaro kung ano ang pakay nila. Para siraan sa publiko si BP Inday Sara. So, salamat po, Congressman Marcoleta, sa inyong paliwanag na walang nilabag na batas yung ginawa ni Attorney Zulaika pagsulat sa COA. Tuloy natin. Ng dokumento para sila umako sa gagawin namin, ginagawa pa lang namin ang tungkulin namin eh. Halimbawa po sa isang nagluluto. Pagluluto? Nagluluto pa lang po ako eh. May nakialam na po, sabi niya gano'n, ay bigay mo nga sa akin yung sandok na yan. Teka muna po eh, papanin? Bibigay mo nga sa akin yung ganito. Hindi po eh, kami ang tagaluto rito eh, ba't po kayo nakikialam eh? Kami po ang nasa kusina, kami po ang tagaluto rito. Bakit po kayo nakikialam? Ngayon, sinabi nung abogada, hindi pa po luto yan eh. Niluluto pa lang namin, tsaka niya lang po tikman. Pag naluto na, tsaka na lang po kayo gumawa ng paraan, i-criticize niyo po kami, yung pagkakaluto po hindi tama ang pagkakaluto eh. Hindi po eh.
Niluluto pa lang natin. Yung mga sahog ay nilalagay pa lang natin, yung mga sangkap inaayos pa lang natin. Bigla po kayong papasok at manghihimasok, hindi ka mabuting kusinero, ako mas magaling sa hindi po eh. Hindi po gawain, ulit-ulit sinasabi ko sa inyo. Kung ang pinag-uusapan in aid of legislation, nasaan po ang legislation na kanilang ginagawa? Sir, may narinig ba kayong impeachment ni VP Sara sa House? So, napakaganda yung halimbawa, pagluluto. Ang kusinero, yung Office of the Vice President. So, kulang ang sangkap o kulang ang dokumento. So, dinadagdagan ng sangkap. May pakialamero na mas magaling kusinero. Yan ang mga kongresista. Nakikisawsaw. Kasi may ibang hangarin. Okay, impeachment naman ito. Naririnig ko lang, pero alam po, papunta sila ron. Papunta sila doon. Yan pa ang isang kabalintunaan. Yan pa yung isang hindi ko maintindihan. Naghahanap sila, nagmimina ng ebidensya. Kaya nga nila sino pinagpapatuloy ito. Pero ang tinatanong ko, kung talagang legitimate po ang kanilang ginagawa, kung talagang totohanan, kung talagang para sa bayan, maging accountable tayong lahat. Sa dinami-dami po ng mga ahensya na pinagkalooban ng confidential fund, bakit po nag-iisa lang? Bakit po paikot-ikot kayo sa nag-iisang ahensya? Wala na po ba kayong pakialam doon sa iba? Anong klaseng gawain ito? Paano tayo makakagawa ng isang matibay, ng isang katanggap-tanggap na investigasyon? Kung sa dinami-dami ng mga ahensya ang nabigyan ng ganong klaseng pondo, isa lang ang tutugisin. Okay, so Saan magbayad ng bills? yung pagbisita, dyan ang naging malaking issue. Kasi ayaw nila na madamayan ni VP Sara ang kanyang chief of staff. So yung unang gabi, natulog si VP Sara doon. At walang nagawa yung mga kongresista kundi patayan lang siya ng ilaw at kuryente at aircon. Hindi natinag si VP Sara. Sumulat si VP Sara kay Congressman Joel Chua, nagpaalam kung pwedeng samahan niya sa kulungan. Kasi nga, may ibang hindi magandang pakiramdam ni Attorney Zulueta. Dinis-approve. So, okay lang din. Hindi nagpumilit si VP Sara. But sabi niya, sumulat ulit na bisitahin ko araw-araw. The following night, kagabi, yun na. Bigla siyang detention cell ni Attorney Zulueta, pinasok ng siyam na pulis at itra-transfer na siya sa Women's Correctional Facility. Anong dahilan? Convicted criminal na ba si Attorney Zulueta? Bakit mo biglang ililipat this oras ng gabi? So, yun na po. Yung na-trauma na, hindi na makahinga si Attorney Zulueta hanggang na-collapse. Mga cellphone, kinuha lahat. Mabuti na lang, may laptop. Kaya through the laptop na hindi nakuha, yun, nakapag online media press conference si Attorney Zulueta at si VP Sara. Kaya nalaman natin yung mga pangyayaring ganyan. So, anyway, gawin nila yung gagawin nila dahil they are in power. But ang taong bayan, nakamasid. Age of social media na ngayon. So, mga kaibigan, pagdasal po natin si VP Sara at saka si Attorney Zulueta na malampasan nila ito, pagsubok sa kanyang buhay. So sa ngayon, nasa St. Luke's Hospital na si Attorney Zulueta. Sana mabuti na ang kanyang kalagayan. So ang tanong, pag i-release na siya by Monday, ano mangyayari? Tuloy pa rin
Iditin pa rin, papuntahin pa rin siya sa hearing. Ang taong bayan, nagmamasid. Sana matigil na ang mga pag-aabusong ganito.